Ipinagkibit-balikat na lang ng isa pang opisyal ng gobyerno na kilala ring kritiko ng China sakaling siya naman ang iba nito kagaya ng naranasan ng isang dating senador. Samantala ilang panukalang batas ang inihain sa Kamara para isulong ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Nanindigan ng Embahada ng China sa ipinataw na sanction kay dating Senador Francis Tolentino kung saan ban ito sa pagpasok sa mainland China maging sa Hong Kong at Macau. Ayon sa Chinese Embassy, nasa ilalim ng legal prerogative ng kanilang gobyerno ang mga ganitong uri ng parusa. Naging malisyoso anila ang mga hakbang ni Tolentino laban sa China na nakakaapekto sa interes ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Una nang ipinatawag ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian upang iparating ang pagkabahala ng Pilipinas sa ipinataw na sanction kay Tolentino. Ipinaalala rin sa Ambassador na pinapahalagaan ang freedom of expression sa Pilipinas bilang demokratikong bansa at mandato ng mga elected official gaya ng senador na magsagawa ng pagsisiyasat sa mga isyong may kaugnayan sa interes ng mga Pilipino. Iginiit naman ng dating senador na ginampanan lamang niya ang tungkulin bilang isang Pilipino at ang ginawa ng China ay pagyurak sa soberanya ng Pilipinas at paglapastangan sa pambansang interes. Hindi rin daw magiging dahilan ng ipinataw na sanksyon sa kanya para sindakin pa ng isang dayuhan ang kalayaan ng bansa. Si Tolentino ang may akda sa Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Habang isiniwalat din niya sa isang pagdinig noon sa Senado ang paggamit umano ng trolls ng Chinese Embassy para sa disinformation campaign laban sa Pilipinas. Isa pang kilalang kritiko ng China, si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, partikular sa paulit-ulit na pangaharas sa West Philippine Sea. Kung sakaling siya naman ang susunod na iban sa China, ituturing niya rin itong karangalan gaya ni Tolentino. I think that's a badge of honor din kasi ibig sabihin, pag-aksehan ka ng panahon ng China para sumulat ng pag-ban sa'yo, di ba? I agree with Senator Tolentino. It just goes to show that Senator Tolentino is recognized by the People's Republic of China as a person who fight for our own sovereignty and sovereign rights in the West Philippines. Binatikos din ni Tariela ang ilang mga Pilipino na sumusuporta pa sa naratibo ng China imbes na tumindig sa karapatan ng bansa sa WPS. I always wonder kung etong mga to ay Pilipino ba talaga or it's about time for them to reconsider kung saan talaga sila dapat titira. Sa Kamara, dalawang bagong panukalang batas ang inihain ukol sa West Philippine Sea ng mga kongresistang kasapi sa itinatag na West Philippine Sea Block. Iyan ang House Bill number 1625 na nagtutulak sa pagtuturo ng West Philippine Sea sa mga pampubliko at pribadong education institution sa bansa at House Bill number 1626 na naglalayo namang may deklara ang July 12 kada taon bilang National West Philippine Sea Victory Day. We fought for our rights, sovereign rights, before the Permanent Court of Arbitration in The Hague. Ito ang aming collective response, reminding everyone here and abroad that the West Philippine Sea is undeniably and irreversibly ours, o atin po ito. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.